Magandang araw sa ating lahat mga boxing fans saan mang panig ng mundo. Ang labanan o bakbakan na ating tatalakayin ngayon ay ang kauna-unahang pagdidipinsa ni Sobrel Matya sa kanyang IBF Super Lightweight title kontra sa rank number 3 ng IBF o sa ranking ng IBF na si Shohajon Igrashev ng Uzbekistan. Fight schedule po nito Nobyembre 25 taong kasalukuyan. Doon gaganapin ang bakbakan sa Michelob Ultra Arena, Las Vegas, bansang Amerika. So ibig sabihin, masasaksihan natin ang labanan na ito dito sa ating bansa sa Pilipinas, Nobyembre 26 po mga kaibigan. Maghahayag po tayo ng sarili nating fight prediction and analysis. Pero bago natin yan simulan, inaanyahan ko po kayo na sana suportahan po ninyo ang ating munting channel sa pamamagitan po ng pag-subscribe. Maraming salamat po. Mga kaibigan, alamin muna natin kung sino ang yamado at dihado dito sa bakbakan. Hindi porket champion si Sobrel Matias ay talagang yamado na. Tingnan natin kung saan siya naging yamado dito sa kanyang challenger. Shohajon Igrashev ng Uzbekistan. May impresibong kartada. 23 wins with 20 wins coming by way of knockout undefeated. Di basta-basta mga kaibigan. Dahil sa kanyang 23 total fight, 3 pa po lamang ang umabot sa desisyon. Height, 5 foot and 10 inches. So, matangkad. Reach, 71 inches. Southpaw ang kanyang stance. Knockout ratio, 86.96%. Huling lumaban, Agosto 10, 2022. Ang kanyang nakatunggali ay si Angel Martinez. Panalo by technical knockout sa ikalimang round itong si Igrashev. Experience o uri ng kanyang mga nakatunggali dito sa professional fights. Adrian Estrella at itong si Abdel Ramirez. Skills, technical fighter po itong si Shohajon Igrashev. Ano-ano ang mga galawan nito bilang isang technical fighter? Malimit pagka ang isang boksingero tawagin nating technical fighter, magaling sa opensa, mahigpit sa depensa, magaling sa puntusan. Yon ang malimit. Pero dito kay Shohajon Igrashev, magaling sa opensa, which is pinapanatili niya ang kanyang distansya sa kanyang makakalaban, ginagamitan niya ng 1-2 combination sabay atras, footwork na kung saan ginagamit ang ring, hand speed, power at pagdating naman sa depensa mga kaibigan, may husay rin ito pagdating sa depensa. Ngunit may nakikita ako kung saan butas sa kanyang depensa. Ano-ano ito? Ito kasi pagka sumusugod, largo yakap. So, hindi epektibo siya sa close range. Sa pagyakap niya mga kaibigan, o minsan, pagka sumusugod ito, yung kanyang bugso-bugso na suntok, nagiging bukas ang kanyang depensa na kung saan sa huli niyang laban, natatamaan siya. Maswerte nga lamang o natatamaan siya sa counter. Maswerte nga lamang at matibay yung kanyang panga. Paano na kung si Sobrel Matias ang makapagpatama mga kaibigan? Ganun pa man, mas lamang pa rin ang kanyang husay sa depensa. Ibig sabihin, mga kaibigan, hindi porkit magaling itong umiwas, magaling sa depensa, magaling sa pagpapanatili sa kanyang distansya, sa kanyang makatunggali, ay hindi matatamaan. Matatamaan at matatamaan pa rin. At yun na nga po ang posibleng doon siya matatamaan sa galaw na yon. Take note, malakas ang kaliwa nito at napaka-epektibo po ng kanyang mga ginawagawang suntok na kung saan masasabi ko, taglay ang speed, power, timing at accuracy. Sa makatuwid, hindi ito madaling laban kay Sobrel Matias. Pero kung sa kasikatan naman tayo, mas kilala si Sobrel Matias mga kaibigan.
Okay, Sobrel Matias. Ang boksingerong ito ay may impresibong kartada din po. 19 wins, puro knockout ang pagkapanalo. May isang talo, ngunit natatalo lamang siya sa puntusan. Nagkaroon sila ng rematch, ni-knockout naman or technical knockout naman ni Sobrel Matias, which is RTD. Hindi na kinakaya ni Jeremias nitong si Petros Anyan. Yan po ang nakatalo kay Sobrel Matias. Sa unang pagharap, talo si Matias. Nung rematch, na ipanalo na ni Matias by referee technical decision. Oo, pinaayaw na at nabagsak na doon itong si Petros Anyan sa laban, mga kaibigan. Sa ngayon, may edad na 31 anyos itong si Sobrel Matias at ang height nito ay 5 foot and 8 inches. Reach 71.5 inches. Orthodox ang kanyang stance. Knockout ratio 100%. Kasalukuyang hawak nga po nitong si Sobrel Matias ang IBF Super Lightweight title matapos niyang talunin ang kapwa niya challenger noong Pebrero 25, 2023 na si Jeremias Nicola Ponce. Pinaglalabanan kasi nila noon ang bakanting IBF po, mga kaibigan. Huling nakatikim ng talo itong si Sobrel Matias noong Pebrero 22, 2020. Talo siya sa pamamagitan po ng unanimous decision na kung saan napaka-agresibo ng kanyang nakatunggali na si Petros Anyan. Nag-rematch naman sila ni Anyan po, mga kaibigan, Enero 22, 2022. So medyo matagal sila nagkaroon ng rematch dahil unang nagkaharap noong 2020. Tapos ang rematch nila ay doon na sa 2022. Panalo by referee technical decision itong si Sobrel Matias sa ikasiyam na round, scheduled 12 rounds of professional boxing po, mga kaibigan. Pagdating sa karanasan itong si Sobrel Matias, isa na sa pinakamatinding kalaban nito si Petros Anyan, Jeremias Nicolas, at idagdag na rin natin si Igrasib utong si Jakum Bayev, mga kaibigan. Ngayon nadako tayo sa skills nitong si Sobrel Matias. Mga kaibigan, itong si Sobrel Matias, boxer-panser, na kung saan pressure fighter style, willing sa brulan o tututo na bakbakan, may counter-punching ability, may pagka-agresibo. Pagdating sa depensa, nagsisilbing depensa ang kanyang opinsa. Pero kumakain din ito ng suntok, mga kaibigan. Dahil sa kanyang mga laban, tinatamaan din siya eh. Taglay niya, higit sa lahat ang power, hand speed, volume ito sa close range na suntukan, na kung saan doon siya epektibo. Taglay ang timing at accuracy. So dito, mga kaibigan, sa ating comparison, aktibong-aktibo si Sobrel Matias, samantala itong si Shohajon Igrasib mayroong 14 months layoff. Nako, delikado na naman to. Baka pasukin sa tinatawag nating ring rust, na kung saan ang epekto ng ring rust doon sa fighter o sa atleta maapektuhan ang power, stamina at galawan. Sana nasa 100% body conditioning itong taga-Uzbekistan para naman makapagbibigay ng magandang laban at higit sa lahat, makuha naman niyang maipanalo ang laban, mga kaibigan. Ganon. Dahil ang gusto natin ma-aksyon na labanan, mga kaibigan. Pagdating sa height po, mas matangkad ng 2 inches itong si Shohajon Igrasib. Pagdating naman sa kanilang reach, mga kaibigan, mas mahaba lamang ang galamay ni Matias ng 0.5 inches. So halos parehas lang po ang kanilang habaan ng galamay. Ngayon, dito tayo sa kanilang knockout ratio. 100% ang knockout ratio ni Matias, 86.96 ang knockout ratio ni Shohajon Igrasib. Mga kaibigan, parehong knockout artist. Oo, parehong knockout artist. Sa makatwid, kung sino ang unang makapagpatama ng maganda ay may kalalagyan sa bakbakan na ito, mga kaibigan. Lamang, pagdating sa activity, yun na nga.
14 months. O huling lumaban itong si Igrasib noon pang Agosto 10, 2022. Anong taon na tayo ngayon? So 14 months, kung di ako nagkakamali, doon siya dihado sa activity. Sa karanasan, lamang pa rin si Sobrel Matias. Sa skills naman po mga kaibigan, sa tingin ko, opposite ang kanilang galawan. Dahil si Sobrel Matias, mahilig sa brulan o tututo na bakbakan, mahilig umabante. Ito namang si Suhajon Igrasib, marunong din umabante pero hindi basta pumapasok. Dahil doon siya epektibo sa long range mga kaibigan. So sa makatuwid, may posibilidad na ang mangyayari dito, ang maging agresibo or ang maging pressure fighter o umaabante dito ay si Sobrel Matias. Kaya mga kaibigan, dito sa kanilang skills, halos match lamang. Bakit? Opposite ang kanilang galawan. Pwedeng maging epektibo ang galawan ni Suhajon Igrasib dito, na kung saan papapasukin niya si Matias at kakauntirin ng kakauntirin. Okay, matibay si Matias. Pero tandaan natin na hindi lamang nakatingin ang mga hurado sa quality ng suntok, kundi tinitingnan din ang maraming ibabatong suntok na kung saan tumatama ito ng malinis. Na kung saan posibleng magagawa nga ni Suhajon Igrasib yan. Kaya dyan mga kaibigan, fearless prediction ang aking ihahayag. Fearless prediction ko dyan mga kaibigan, Sobrel Matias by technical knockout. At kung mauwi ito sa puntusan, mas marami kung bumabato ng suntok si Sobrel Matias, pwedeng makalamang siya at siya ang papubura ng mga hurado. Ngunit, sa panig naman ni Suhajon Igrasib na kung saan po mga kaibigan napakataas ang knockout ratio at idagdag pa natin yung kanyang pagka-technical fighter, pwedeng ma-outbox niya si Sobrel Matias. At hindi rin po kagulat-gulat, baka dito makatikim ng kauna-unahang knockout si Sobrel Matias sa bakbakan na ito mga kaibigan. Dahil di hamak na mataas din ang knockout ratio nitong si Suhajon Igrasib. This is boxing. Anything can happen. Hindi porkit medyo dihado dito si Suhajon Igrasib dahil sa ang pinili ko ay si Matias ay talagang talo na agad itong si Igrasib. Tandaan natin, technical fighter ito mga kaibigan. Baka madadali dito si Matias sa galawan nitong si Suhajon Igrasib. Pwede din na mangyari na mangingibabaw ang pagka-pressure fighter ni Sobrel Matias. Dahil nga, once na itong si Suhajon Igrasib mapadikit sa lubid, delikado siya. Dahil sa nakikita ko sa kanyang galawan, hindi epektibo sa close range. Bagkos doon sa pagpapanatili sa distansya, doon siya magaling. Na kung saan nga mga kaibigan, malimit niyang ginagawa sa kanyang mga naging laban. Abangan natin dahil magandang bakbakan ito at maaksyon. Kung di ako nagkakamali mga kaibigan, parang kasabay din yata ito sa David Benavides, kung di ako nagkamali. Kailan ba yung laban ni David Benavides? Ang laban ni David Benavides ay hindi, kay Jermel Charlo at Jose Benavides po mga kaibigan. Kung di ako nagkakamali, undercard ito. Oo, dahil isang lugar sila. At isang pizza, November 25 mga kaibigan. Kaya, abangan natin, magandang laban po ito. Hanggang dito na lamang, ito po ang Dong Sports PH. Maraming salamat po.